Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakapanindig balahibong istorya. Sabi ng mga matatanda, huwag ka raw lalabas kapag hating gabi sa buwan ng Nobyembre. Lalo na kung makakakita ka ng kandila na hindi nauupos. Dahil baka hindi liwanag ang tanglaw nun kung hindi pag-anyaya. Si Igyo ay 9 na taong gulang. Tahimik, mahilig sa pagguhit at laging gising tuwing 10 oras ng gabi. Isang gabi, habang nakasilip sa bintana ng kanyang kubo, napansin niyang may mga aninong tumaraan sa gitna ng kalsadang lupa. Mga taong nakasuot ng itim, may mga hood at may mga hawak na puting kandila. Tahimik silang naglalakad. Walang salita, walang huni, parang mga aninong dumudula sa dilim. Sa likas na pag-uusisa, sinundan sila ni Igyo patungo sa gubat, sa isang lugar na sinasabi ng kanyang ama na bawal lapitan. Habang nagtatago sa likod ng puno, nakita ni Igyo ang ginagawa ng mga ito. Isang malaking bonfire ang nasa gitna ng clearing. Sa paligid nito, nakaluhod ang mga miyembro ng kulto. Humahawak ng kandila at tila may binibigkas na panalangin sa wikang hindi niya maintindihan. Sa gitna ng apoy, may altar, at sa altar may itinatali silang manok. Biglang tumili ang hayop. Sinaksak ito. Ang dugo nito ipinuna sa isang matandang puno na punong-puno ng ukit, mga mata, pipig at hugis ng buwan. Biglang nanlamig si Igyo ng lahat ng miyembro ng kulto ay sabay-sabay na tumingin sa direksyon niya. Parang alam nilang naroroon siya. Tatayo na sana siya para tumakbo nang biglang may malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Pagdilat ni Igyo, nasa ospital na siya. Katabi ang kanyang ama, umiiyak. Pero wala siyang maalala. Hindi ang gabi, hindi ang kulto, hindi ang kupat. Natagpuan ka sa labas ng bahay. Wala kang malay, sabi ng nurse. Tumango lang si Igyo. Tahimik, walang emosyon. Parang may kulang. Makalipas ang ilang araw, madaling araw na naman, nagising si Igyo na parang may tumatawag sa kanya. Igyo, halika na. Mahinang tinig mula sa bintana. Wala namang tao sa labas. Bumangon siya at lumabas. Sa harap ng bahay nila, may nakatayo. Isang miyembro ng kulto, nakaitim, nakahawak ng kandila. Iginawad sa kanya ang kandila at paghawak ni Igyo rito, wala na ulit siyang naaalala.
Nangyari ito ng ilang beses tuwing madaling araw. Magigising si Igyo, lalabas, may magbibigay ng kandila at kinabukasan wala siyang maalala hanggang isang gabi. Nagising ang kanyang ama at nasundan siya. Tahimik niyang sinundan ng anak papasok sa gubat at doon nakita niya ang hindi niya kailanman inaasahan. Ang anak niyang si Igyo ay isa na sa mga nakapalibot sa bonfire. Nakaitim, nakahood, may hawak na kandila at sa kanyang bibig naroon ang dasal ng kulto. Puno ng takot, pumasok ang ama sa gitna ng kulto. "Ibalik niyo ang anak ko," sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Tila walang nakakarinig. Lumapit siya kay Igyo. Hinila ito pero napansin niyang nanlilisik ang mata ng bata. Puno ng itim. "Igyo, anak, tumakbo na tayo." Ngunit nagsalita si Igyo sa tinig na hindi kanya. "Huli na, itay. Pinili na ako ng puno." At biglang sumiklab ang apoy sa paligid. Ang mga miyembro sabay-sabay na lumingon sa ama. Nagdasal lang sabay-sabay. Lumabit ang ugat ng punong may ukit. Humagapang sa lupa. Umiikot sa ama. At sa huling saglit bago siya lamunin ng tilim, narinig niya ang tinig ng kanyang anak. Mahina mula sa loob. "Tulungan mo ko, itay. Hindi ako makalabas." Kinabukasan, natagpuan ng ama ni Igyo. Wala ng malay. Nasa paanan ng gubat, nakatitig sa wala. Wala na ring bakas ng mga kandila, kulto o bonfire. Si Igyo nagising sa ospital, tahimik, walang alaala, muling normal, muling parang walang nangyari. Pero tuwing hating gabi, muling magigising si Igyo. Lalabas ng bahay, may kukuha ng kamay niya, may mag-aabot ng kandila. At kung iisipin, sisilipin mo siya sa gubat. Makikita mo siya ang nasa gitna, nakatingin sa langit, naghihintay ng susunod na alay. Kung may marinig kang kumakatok sa bintana sa hating gabi, huwag mong sagutin. Baka may inaabot na kandila para sa'yo. Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.